Alright, welcome back. This is Michael and once again ay pag-uusapan naman natin sa topic na to yung rising demand for software engineers. So, marami bang mga clients or sabihin na natin mga company ang nangangailangan ng mga software engineers sa panahon natin ngayon? So, titingnan natin ito in real time. So, kung ano man yung sa time ng recording na to ay pwede nyong gayahin, no? Para malaman ninyo kung sa panahon na napanood nyo to is in demand pa rin. So, bago natin pag-usapan yung demand na yon, so tingnan muna natin ano ba ang software engineering at sino yung software engineers. Okay? So, marami kasing mga explanations sa YouTube. Okay, maraming nagsasabi about software engineering. Marami tayong mapanood na videos diyan sa mga vloggers. But tingnan natin talaga kung ano yung software engineering sa konsepto niya, no? So, based sa ating research, ang software engineering, sabi dito, software engineering is a branch of computer science that involves the design. Okay? May design, no? Development. Okay, so mayroon development, testing, and maintenance of software application. So dito ay malinaw na sinabi rito na hindi lang pure coding or programming. So kasi minsan meron tayong maririnig na ibang mga tao nag-explain na software engineering is more on coding, programming, but hindi lang siya bahagi doon. Actually, ang programming ay isa lang kumbaga, sa mga first steps to become a software engineer, no? Isa lang siya sa hakbang, no? Na pwede nating sabihin na patungo sa software engineering. Pag sinabi mong software engineer ka or nag-aaral ka ng software engineering, first step lang ang programming, no? So magkaiba yung programmer sa software engineer. Programmer is the very first step of software engineering. Software engineering naman, base nga dito sa ating nakita, is it involves design, no? Design ng software. So, nandyan yung logic ng software, kasama sa design yun. No, user interface, kasama rin sa design. Development, ibig sabihin, namimit ba niya yung kailangan ng client o ng requirement ng company. So, kailangan ay maging solusyon yung software na yan sa problem na gustong solusyonan ng company o ni client. So, you have to have the skills to develop your software na ma-meet niya yung need, no? And then the next one is yung testing. Since dinedevelop ang yung software, so you have to know the best way how to test your software. So mayroon yung proseso. Kailangan ay alam din niya ng software engineer. And the last one is the maintenance of software application. So hindi siya natatapos sa design, development, and testing or deployment, no, na-deploy na siya, kundi i-maintain din siya. So ibig sabihin may constant update. Kaya mapansin ninyo ang inyong computer may update lagi yan because of the software engineers, no, developing and maintaining the software na meron tayo sa ating laptop, sa computer, sa cellphone. So laging may update. So yung update na yan, yun yung maintenance, no, na ginagawa ng ating software engineers. Alright, so hindi lang siya naka-enclose, no, o naka-limit lang sa programming or coding, no. So it's the highest, sabihin na natin para sa akin, isa na ito sa pinakamataas, o sabihin na natin pinakamataas ng position or sabihin na natin na obligation, responsibility ng isang developer. So parang ang steps niyan na-discuss ko na sa ibang video, pwede niyo panoorin, no, yung mga past videos natin. Ay una is programming, coding, nandun tayo sa part na yan, and then development, and then diyan napapasok yung ating yung iba pang kailangan, and then hanggang sa makarating tayo sa software engineering. Dito sa Learn Computer Today, we offer 3 career paths, no, para makapasok tayo sa training for software engineering. No, yung una is full stack web development, at yung next one is software development, and yung isa available sa atin is yung WordPress professional development. So lahat sila ay development, no? So hindi pa siya software engineering. Pag kinumbine mo yung tatlo na yon, yung full stack web development at itong ating
software development, and then yung WordPress development is papasok na tayo sa software engineering kung saan ititrain na tayo dito sa mga to. Design, development, testing, maintenance, kasi alam na natin yung iba't ibang klase ng software. Okay? That's why tatawagin ka ng software engineer kasi alam mo na mag-develop ng iba't ibang klase ng software. Okay? Ayan yon. So, yan yung software engineering at pwede pa kayong mag-research about this. And the next one, it is a systematic discipline approach. Sabi dito, oh. Meron siyang discipline, no? To software production that uses engineering principles, best practices, and methods. So, meaning to say, may sistemang sinusundan ang mga software engineer, no? Meron siyang standard, meron siyang principle, and merong method. So, hindi pwedeng, pag sinabi mo, I'm a self-taught software engineer, self-taught ka, so, kailangan makita din kung ikaw ba ay gumagamit ng best practices, meron ka bang engineering principles. Itong mga ito ay hindi pwedeng explanation lang. No? Pag sinabi mo, I am a software engineer, I am a self-taught software engineer, nag-aral ako sa Udemy, YouTube, at kung ano pa, kung saan-saan pa, and I am a software engineer. Mahirap yan sabihin. I'm sorry, mahirap yan patunayan pala. Madaling sabihin, pero mahirap patunayan, no? I'm a software engineer, pero wala ka namang dine-develop na software. So, imposible yun, no? Maging software engineer ka kung wala kang dine-develop o dine-develop na software. So, magiging proof na ikaw ay engineer, software engineer, dapat meron ka nang natapos na software, no? So, at doon sa software na tinapos mo, dapat may documentation yan. Kasama yan sa software engineering. Dapat ay makita yung documentation, paano mo ginawa, no, ano yung process na ginamit mo. So, lahat yan nandun. And user manual nandun din. No? So, yan ang magpapatunay na ikaw ay software engineer. Okay, so dito nga sabi, it is a systematic. So, in documentation is a system, no? Na kailangan mo explain, ilagay doon yung details, paano mo systematically ginawa yung iyong software. No? And dito nga, kailangan makita rin sa iyong documentation yung principle na ginamit mo, best practices na ginamit mo, and method. So, yan ang proof ay na ikaw ay isang software engineer. So, pwede kasing ilagay yan sa resume, I am a software engineer. Tapos, bibigyan mo ang isang tao ng website. Then, wala kang, halimbawa, website yon, wala kang binigay na documentation, wala kang something na pinrovide, lalo na wala kang dinevelop na software talaga na pwedeng install like mobile app o kaya itong ating sa Windows o kaya sa Mac, no? So medyo limited lang yung pwedeng mapatunayan kapag website lang. So you have to develop several, no, software including website, desktop apps, no, mobile app. So kapag nakapag-develop ka ng mga yan, so you can say sa sarili mo, you can also declare sa iyong resume you are a software engineer. No, pero kung nakatapos ka lang ng course, software engineering, isang course lang, nakalagay software engineer, tapos natapos mo, software engineer ka na, hindi po. No? So, ayan. So, the next one is software engineers. No? Sino ba sila? Or ano yung ginagawa nila? No? So, dito, software engineers use programming languages, platforms, and architecture to create software solution for end users. So, yung end users dito, ito yung mga gumagamit. Kunyari, app yan. No, ginawa mo para sa isang company. Ang pangalan ng company, let's say, XYZ. O XYZ, ang pangalan ng company. So, yung kanilang customer, sila ang gagamit talaga ng application kung para sa customer. No, so, kung sino man yung end user, is kailangan ma-provide mo yung solution na yun, software solution. Okay? So, base nga dito, software engineers use programming languages, may S. No? Kapag nakarinig kayo na isang tao ay software engineer daw siya, no? Sabi, halimbawa na isang tao, claim niya siya ay software engineer, tapos ang alam lang niya na programming language is Python lang, at ayaw niya gumamit ng ibang programming languages, hindi pa siya software engineer, no? Kapag ang alam mong language ay isa lang o dalawa, hindi ka pa pwedeng sabihing software engineer kasi software engineering
involves a lot of programming languages. Kaya nga minsan yung mga debate, usually dyan sa atin sa Facebook, may mga debate dyan, bakit daw jack of all trade, bakit daw ang dami ng alam na programming languages. Kasi nakafocus lang sila doon sa programming. That's the first step of becoming a software engineer. Hindi yan yung pinaka-final, no? So maraming steps yan, no? I-discuss ko sa isang topic at sa isang video, pero hindi ko na siya maulit ngayon because mahaba din yun. But first step lang yon. Pag sinabi mo I'm a programmer, sabihin ko na siguro hindi ko masasabihin pinakamababa kasi yung coding, programming, pareho sila. Coding and programming, pareho yan. So yan yung first step, no? Ayoko sabihin pinakamababang posisyon, but yan yung first step. Second step is development. Now you will develop your the ones that you have programmed. No? Kapag ginawa ka ng program, i-develop mo siya into a software. No, doon papasok yung term na software developer. Or sabihin na natin web developer kasi coding din yon at it involves also programming, the JavaScript, Node.js. So may mga PHP, may mga programming languages din doon. So nandun siya sa stage of development. So developer yon. And then the last one, pinaka-final, may testing pa kasi yan eh. May testing pa, may software development lifecycle, ang dami pa niyan, DevOps, Agile, Scrum, no? Ang dami pang dapat matutunan to become a software engineer. At yun ay, kumbaga, steps lamang in becoming a software engineer. So, when you hear a person, sasabihin niya na isa lang alam niya, programming language na alam niya is, let's say, React lang, o hindi, sabihin na natin, kasi ano yan, library yan ng JavaScript. So, sabihin niya, siya ay React developer. So, okay yon as developer. Pero pag nagpakilala na siya ay software engineer, pero React lang gamit niya, so hindi siya software engineer. Or C# lang siya, no? C#, C++ lang, yan, dalawa lang gamit niya, hindi siya software engineer. Software engineer involves talaga design. No, it involves everything based doon sa end user. Okay? Ayan, kaya siya tinatawag na software engineer kasi iba't ibang platform din yung kaya niyang gawin. Pwede siya sa mobile app, pwede siya sa website, web apps, desktop apps, Mac OS, mga application for Swift o pwedeng kung ano man, no? And then architecture based on the architecture ng kung ito ba ay for machine learning, no? Kung yan siya ay, although ang machine learning ay hindi na under ng software engineer, no? Yan ay under na ng itong tinatawag nating computer science, no? Computer scientist, sabihin na natin, data science, data analyst, no? Data analyst, hindi pa involved dyan yung machine learning actually. So, depende sa architecture. Ang software engineer, pwede niyang ilagay ang machine learning sa software. Pwede niya ilagay. Pero ang title na machine learning, ito ay involved na doon sa mga computer science, no? Sa computer science na siya. So, architecture, maraming architecture yan, kung anong sabihin na natin, tinatawag na pipeline, no? Medyo mahirap explain siya ngayon, pero at least pag narinig yung architecture, medyo may structure yan, paano mo gagawin ang isang software. Okay? So, create software solution. So, nandito yung software. Ibig sabihin, hindi lang siya general as IT solution. Di ba? May naririnig tayo, IT solution. IT solution, it involves hardware din eh. Networking, pag sinabi mong IT, no, napakalawak yan, in general yan. So, pag sinabi mong software, more on software lang. Yung pwedeng install, pwedeng gamitin sa computers, sabihin na natin, sa mobile, sa cellphone, sa lahat ng pwedeng gamitin ng ginagamitan ng computer. Okay? So, yan yung trabaho ng software engineer. Okay? So, software engineers need to be able to collaborate. So, ibig sabihin, meron siyang team na pwedeng i-handle at meron ding software sabihin na natin kasama niyang engineer, no? Collaborate with them and think analytically. So, ibig sabihin, more on thinking talaga sila on the design, on the function, no? And manage project. So,
ibig sabihin team leader din siya, no? So, kung may grupo sila, sabihin na natin sa company, siya yung software engineer, sabihin mo siya ay junior software engineer. So, meron siyang ka-collaboration and kasama siya sa nagpaplano and also the managing the project. When you say manage project, may kasama ka dyan, no? Hindi lang ikaw. They also need to be able to write code. Oh, yan. Design, debug, and maintain software. So, taliwas doon sa ibang na maririnig ninyo, just in case, later on, habang nakikinig kayo sa subject for software engineers, na mas sinasabi nila, nag-take sila ng software engineering course sa test, sabihin na natin, sa DICT, kasi may offer na ganyan eh, sa software engineering, sa DICT, Introduction to Software Engineering, na-take ko din yun, at naipasa ko din. So, kung just in case narinig nyo yun, pag nakatapos kayo doon, it doesn't make you a software engineer. Okay? So, binigyan lang tayo ng overview. But, ito talaga ang matindi dyan. Coding, you have to be efficient in coding. Not necessarily magaling. No? Hindi kailangan magaling ka kasi yung code, napakalawak niyan eh. Napakaraming programming languages talagang aaralin mo. But, ang software engineer, familiar siya dapat sa mga programming languages at kaya niyang magsulat o gumawa ng program using those programming languages. At ang kagandahan ngayon sa panahon natin, meron na tayong AI. So kung just in case nakalimutan mo yung syntax ng halimbawa, let's say C++, madali mo siyang tanungin kay ChatGPT, kay dito sa ating iba pang generative AI natin, or yung ating mga AI na available online. So, madali mo siyang itanong. So, tapos pag nakita mo yung syntax, ayun pala, kailangan pala ng semicolon nga pala dito. Yun. So, maalala mo na, nga pala, ganito nga pala. Those madali po nang magagawa yung gusto mong gawin. No? And dito, design, papasok dito yung, kahit hindi ka marunong sa design, napakarami kasi akong narinig na back-end lang daw sila. Pagdating sa full stack web development, sinasabi nila na pang back-end lang ako, hindi ako marunong sa design. Actually, ang design, lahat tayo hindi marunong dyan. But as we progress, as we learn, as we see, as we analyze yung mga different application and software, nakikita natin na ganun pala yun. So, we can design also our own and combine colors, add images, no? User interface, gaano ba kadali gamitin. So, dyan ngayon papasok yung sinasabi nating design. Okay? So, wag nyo i-fix yung sarili nyo na hindi kayo magaling sa design. Wala namang magaling dyan. No, kaya nga yung iba, combination of designers eh. Meron na silang designer, graphic artist, designer, tapos meron pang software engineer. So, sasabihin ng software engineer, maganda yan kaso baguhin mo to. So, yung graphic designer, hindi niya rin pwedeng sabihin perfect yung kanyang design kasi depende pa rin sa end user. No, ito. Depende pa rin sa end user. Pag ang end user, napapangitan sila kaya meron tayong feedback. Pag napapangitan sila sa user interface, sa design, sa color, nalilito sila, babaguhin yung design. Okay? So, hindi yan yung pagalingan ng graphic artist, magaling kang graphic artist, galing mo mag-drawing, hindi siya applicable dito, no? Magiging lang siya, relevant kung ang user ang magsasabi na maayos po, maganda po, yan, diyan mo pwedeng sabihin maganda. Pero kung ginawa mo, sabihin mo maganda, well, sa mata mo, sa mata natin. Pero sa mata ng end user, yung mga gagamit, sa tingin nila pangit, di wala tayong magagawa. Sila ang magbabayad, o sabihin na natin, yes, sila ang bibili ng product. So, para sa kanilang, sa company na tinatrabahuan mo, so sila talaga magdi-design. Okay? Ayan. So, para makita natin, punta na tayo sa ating, tinatawag nating, maging cognito lang ako, no? Sa ating in-demand, o the rising demand for software engineer, try natin type in job street, job street. Yan. So, maraming mga website na kung saan pwede nyo makita yung mga job vacancies.
So, mag-concentrate muna tayo sa job street in the Philippines. So, pwede nyo itong gawin sa time na marinig nyo o mapanood nyo itong video na to. Pwede nyong i-ano to, no? I-search din. Okay? So, type natin dito ay i-zoom ko lang, no? Ito, software engineer muna, no? Yan. Ayan, zoom ko. Sana ay malinaw sa inyo. Ayan. So, dito, software engineer, any classification, where, kahit saan niya, blanco na lang yan. No? So, dito makikita niya may lumabas na sa left side natin. Accenture, Infor. Yan. So, lalagay ko dito yung price range, ha. So, pwede kayong mag-start sa 0, pero ilalagay ko dito ay, let's say, 60K. Para medyo maliit lang yung, ubaga, meron na tayo kagad filter. Okay, so, ibig sabihin itong paying 60K is above 60K or above up to 150K thousand. So, we are talking about 60,000 pesos per month, ha? Per month to. Okay? 60,000 per month or mas mataas pa up to 150,000 per month. Hindi per year yan. Ha? Okay. So, dito makikita nyo, kiklik ko tong software engineer in 4. Makikita nyo dito, meron nakalagay dito 2 days ago. So, i-click ko lang. Tingnan natin yung mga requirement. Okay. So, makikita nyo dyan kung saan yung place. Ayan. So, pwede nyo siyang basahin. Kung meron kayong time, i-type nyo rin to. So, punta tayo sa basic qualification. So, just in case nakagraduate kayo ng, let's say, computer science, IT, no? Kung nakagraduate kayo dyan, so, pwede kayong mag-apply. Pero, kailangan nyo pa rin tingnan yung mga kasunod. Hindi necessary, pag graduate ka ng computer science or related course, pero wala ka namang, ito, 0 to 6 years. Maganda pa to. Kahit wala kang experience, okay lang. Okay. So, pwedeng 1 year, 2 years, wala kang experience, pwede. So, mag-a-adjust na lang yan sa tinatawag nating sweldo. Kung ikaw ay wala pang experience, expect mo mababa sweldo mo, no? So, dito sabi strong technical leadership. So, software engineer involves leadership, tama. And SaaS solution, software as a service, software development on cloud. So, general yan, no? Hindi necessary AWS yan. So, IBM or Azure, hindi necessary. Mobile platforms, pwedeng Android and Mac, no? And then, eto na. Solid experience on mobile, .NET technology, XSLT, REST API, SOAP, HTML, CSS, SQL, Swagger, security authentication methods. So, kailangan meron kang technical know-how at may skills ka sa mga ito para makatanggap ka. Okay? So, hindi kailangan na lahat ay alam mo na programming language na require nila. Pero kapag marunong ka as a software engineer, dapat ano ka na dito, familiar ka na. Alam mo na to, no? Dapat alam mo na yan at nagawa mo na yan. At pwede kang mag-apply sa kanila. Kung graduate ka ng computer science, maaaring siguro mag-react agad kayo. Hindi naman ako graduate ng computer science. Nag-aral lang ako sa LCT, sa Learn Computer Day, ibang aking course. So, let's see sa iba pang mga naghahanap, no? Meron tayo dyan makikita na hindi kailangan ang college degree. So, dito, tingnan natin, pinost niya 23 hours ago. So, tingnan natin, bachelor's degree pa rin, di ba? Meron dito. So, isipin nyo, hindi ako pwede dyan. So, pwede tayong humanap ulit. No, na hanapin natin yung hindi nangangailangan ng college degree. So, dito, wala, wala akong nakitang college degree. Tignan nyo. Required skills and qualification, minimum of 3 years. Yan lang. Kailangan may 3 years experience ka. Experience with front-end technologies, including HTML, JavaScript, CSS, SQL, yan. Agile methodologies. Okay? So, wala akong nakita ditong
wala akong nakita ditong college degree. So, ang settings na at filter na ginamit ko dito is 60,000 pesos per month pataas. So, meaning to say, kung marunong ka dito sa mga binanggit na to, and then itong jQuery, Git, Angular, DevOps, ibig sabihin possible na ma-hire ka, no? Kailangan mo lang ma-meet yung 3 years of experience. That's why dito sa Learn Computer Today, as long as you stay, as long as you participate and do the projects, and continuous ka lang sa learning kasi mahaba nga ang training talaga dyan natin dito sa Learn Computer Today dahil nga 3 sila, meron tayong full stack, software development, and then itong ating WordPress. At lahat naman ng mga binanggit dyan ay na-under yan ng ating full stack. So, you will earn experience talaga while doing the projects, no? And we can give you certificate na nag-OJT ka dito for a certain time sa Learn Computer Today at pwede mong gamitin yon dito, no? Kahit sabihin mo na 2 years ka lang, no? Try mo. Ipasa mo yung resume mo and then susubukan ka naman nila kung marunong ka talaga. Then doon nila malalaman kung i-hire ka o hindi. So ito ay set up required lang, no? So lalo na kung ang mag-interview sa inyo ay software engineer din, no? O kung hindi man, kung wala na silang software engineer, ay yung may-ari. So malakas yung chance mo makapasa kung hindi software engineer yung kausap mo, no? Alright, so tingnan natin tong fact set. Tingnan natin kung merong kailangan, bachelor's degree. So kung hindi ka pa nakapag-bachelor's degree, mahirap yan para sa iyo. Software engineer, tagig urgent. Tingnan natin. So wala din nakalagay dito. Okay, computer engineering. Yes, modification, hard work. Wala akong nakita ditong required na college degree. Okay, so pwede ka rin mag-apply dito 2 days ago. No, ito naman, software developer naman, no, daanan natin yan. So, tingnan natin kung may college degree. Wala din. So, meaning to say, if you are really knowledgeable at hindi lang puro knowledge, talagang ikaw ay gumagawa ng projects, kagaya ng ginagawa natin dito sa Learn Computer Today, at nag-create ka ng sarili mo after learning, dito sa atin, nag-create ka ng sarili mo, doon mo ma-earn talaga yung iyong experience. So, we can, provide you dito sa Learn Computer Today ng certificate na at least 1 year ay nagkaroon ka ng on-the-job training. And that is equivalent to experience. No? Ang iyong position, software engineer, kung 3 ang iyong in-enroll. Okay? So, ayan, Metro Manila, 50,000 to 75,000 per month. 1 day ago. Tingnan pa natin, software engineer. Ito, bachelor's degree. So, possible kung hindi ka graduate dyan, hindi ka makapasa. So, tingnan natin iba pa. Kasi kung bakit yung ibang mga company, hindi nila nire-require yung graduate ka ng computer science or IT, kasi hindi naman yan guarantee na ikaw ay marunong. Kahit graduate ka ng computer science, IT, hindi ka naman marunong. So, wala siyang bearing. Hindi pa rin siya relevant kasi hindi ka naman marunong kahit graduate ka, hindi ka naman marunong. So, best yan, kung graduate ka na, mag-aral ka dito sa Learn Computer Today and we will teach you on how to use different programming languages and build projects on top of it, on top of them. No? So, matagal talaga ang learning dyan. Kaya nga minsan, pag may nagtatanong sa akin kung gaano kabilis, matapos, wala sa bilis yan. Ito nga, 5 years, proven experience developing with Java. So, hindi ka rin hindi ka namin mabibigyan ng OJT experience na, let's say, 6 months or 1 year, kung minadali mo, paano namin sasabihin ikaw ay nag-on-the-job training, minadali mo. So that's why before you can get your OJT certificate sa Learn Computer Today, marami pa tayong kailangan i-prove, no, sa akin, no. Ako magche-check ng yung project and then dadaan ka rin sa interview sa akin kung papasa ka sa interview ko. And then
titingnan ko yung projects, and I will assess kung ilang years na or ilang months yung pwede kong ibigay na OJT mo. Pag hindi ka marunong, Diyos ko, wag ka na umasa. Mag-aaral ka muna, wag ka magmadali. So, eto, kung papansin mo, wala rin ditong required na college degree. 'Di ba? Oh, wala. Okay, fintech yan, no? Fintech solution, no? Napakalakas ng ano niyan. 100,000 to 140 per month. Gusto kong mag-apply. Onshore training. Marami benefit, 'di ba? So, lalo na kapag foreigner yung may-ari ng kumpanya, or sabihin na natin ano sila, extension sila sa Pilipinas. So, makikita nyo hindi required ang college degree. Dito wala rin, no? Walang college degree. Meron pala, degree in engineering, electrical, computer. So kung ikaw ay career shifter, kung saan ka graduate, P6, no? Education, P6 o engineering, pwede mo i-try. Okay? Okay, senior software engineer. 23 hours ago, 2.7 reviews. So dito hindi ako masyado nagpapaniwala sa reviews, kasi minsan may tinatanggal diyan dahil hindi marunong, no? And then magbibigay sila ng bad review. Tinanggal ako kaagad. Hindi ka naman marunong, maski ako tatanggalin kita, bakit kita susweldohan ng malaki tapos di ka naman marunong. So siyempre bilang ikaw na natanggal, sasama naman talaga loob mo, ano? So makikita nyo dito is 5 years professional software development. So, ayan yung yan yung mga requirement, pero wala yung degree. Okay? Ayan, so napakalaki ng chances for you to become a software engineer. Ito, support naman to. Support engineer. Ito, kailangan ng degree. So, Python developer. Sige, tingnan natin. Our box. 75,000, no? Per month. 90. Anong kailangan? Ako, bachelor degree din. STEM field. Ibig sabihin ay pwedeng grade 12. STEM field ewan natin. Kailangan ma-clear yan, no? Dapat ay, kung mathematics, pwede rin siguro dyan, no? So, ayan, no? KMC, tingnan natin. Wala ditong kailangan na background sa college. So, yan, no? I'm showing them to you for you to understand magkano talaga yung kanilang sweldo, no? Hindi lang tayo mag-iimbento ng sweldo, kundi yan ay locally dito sa Pilipinas, at pwedeng yung iba dyan ay work from home, no? Pwedeng yung iba dyan ay kailangan direct nasa office ka. So it doesn't matter naman as long as you are paid accordingly, no? Ayan, so 60 to 90,000, no? Bachelor's degree din. So ang kagandahan naman when you are learning dito sa atin sa LCT, sa Learn Computer Today, as long as ginagawa mo yung mga project, at nakikita ko naman, no, kasi kailangan mo ipasa sa akin yung project, and I will be the one to assess yung iyong performance, no, and your skills, kasi kailangan ko malaman talaga yung skills mo through the projects you made. Kailangan ikaw mismo ay makagawa ng sarili mo. So yan yung pinaka-goal dito sa Learn Computer Day. Tuturuan ka muna, tuturuan ka sa lahat ng mga programming languages, magpo-provide sa'yo ng examples ng mga projects, real world projects, gagawa talaga, and then you have to create your own. Pag hindi mo magawa ng sarili mo, na hindi ka nangongopya ng code, na hindi kailangan mag-download ng template at yun ang gamitin mo, kasi makikita ko naman yan contemplated kung template yung gamit mo. So doon pa lang is malalaman ko kung may skills ka na wala, no? So tiyaga lang naman, no? Tiyaga lang, hindi naman napindot ko yung link, sorry, nawala na.
Eto, mobile developer. Eto yung kanina. So, malalaman ko naman kung marunong ka na, no? At dito, kagandahan naman sa mga estudyante natin dito, nakikita ko ang gagaling na nila, no? Ang gagaling na nila sa design, ang gagaling na nila gumawa ng mga websites, web apps, no? And hopefully, yung ating mga susunod na courses, lalo pa kayong gumaling, no? Kasi dinadagdagan natin yung mga courses natin. At ano siya, hindi siya sabihin na natin biglaan andyan na lahat ng course. So gradually mag-aaral tayo and mag-earn kayo ng experience. So mobile developer. So tingnan natin. Flutter, yes, may course tayong ganyan sa ating software development. Kasama yan sa lineup natin. React, so Java Kotlin kasama yan sa lineup natin. CI/CD under to ng ating software development. Software engineering pala, sorry. CI/CD, GitHub na meron na tayo niyan. So wala ditong college degree na hinahanap, no? Ang kailangan lang ay marunong ka sa mga to. So, yan, kaya ang dami nating tinuturo dito sa Learn Computer Today ng mga programming languages. It is because of this demand for software engineers. Not necessarily fix ka lang sa React. Kaya minsan natatawa ako eh. Dapat React lang, aralin mo, React lang, Python lang, diyan ka mag-concentrate. Hindi po ganyan ang totoong senaryo sa buong mundo. Kailangan ay since ang programming language ay pare-pareho ang principle, so lagi nyo tatandaan na lahat ng programming language pare-pareho ang principle niyan. Magkakaiba lang ng syntax, no? Magkakaiba lang ng procedure, so magkakaiba lang din ng process, pero same pa rin na programming languages yan, no? So parang Bisaya, ganito yan eh. Parang Bisaya, Ilocano, Ilonggo, ayan, ano pa? Yung mga Panggalatok, no? Yung mga lingwahe natin sa Pilipinas, pag nag-usap-usap tayo, tapos nagkaintindihan tayo sa Tagalog, so meaning to say, lahat tayo ng mga ibig sabihin natin, meron talagang meaning, no? Kapag sinabi mong Tagalog, pwede mo i-translate to Bisaya, to Panggalatok, kung ano pang ibang lingwahe natin, no? Nata-translate siya. Ganon din ang programming languages. Pwede mo i-translate o i-convert from Python to C++ or sabihin natin C++ to Python. So may mga procedures ka lang na gagawin. At dyan nga na-invento yung mga framework like TypeScript, no? Galing siya sa C#, I think. Yes, tapos kailangan siya gawin for browser-based. Magiging browser-based na siya. So, nagkaroon na ng TypeScript, if I remember it well, no? So, pwede mo siyang i-translate, i-convert into another programming language. You can even create the same app using different programming languages, pero isa ang purpose. Okay? Ano yung example nun? Yung mga application sa cellphone na pwede mong gamitin at pwede mo rin makita sa website. Like Lazada, Shopee, meron silang website, meron din silang nasa cellphone, 'di ba? Pag nag-type ka sa yung computer, lalabas diyan sa browser. 'Di ba? Hindi naman yan cellphone. Pero pag tinype mo dito sa or in-install mo sa cellphone mo, hindi mo kailangan pumunta ng website kasi nasa application na mismo. So dalawang platform, Android, sabihin na natin kung sa ating iOS, and then yung website, web-based. No? So, magkaiba yon. Magkaiba ang ginamit na programming languages dyan, pero pareho ng purpose. Ano pa rin? Online store pa rin. Alright. So, I guess, yan muna sa ngayon dahil marami pa tayong i-discuss. And I encourage you to enroll talaga dito sa atin sa Learn Computer Today. At kung nadi-discourage ka kasi sobrang dami ng aaralin, reviewin mo lang yung tiningnan natin na mga software engineer na experience. At least 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, mas maganda, mas malaki sweldo. So, ma-earn mo yan, experiences dito.
And as you learn, pwede ka pa rin mag-apply sa mga, siyempre sa mga mabababa mo na sweldo like 30,000. Kung gusto mo na malakas ang loob mo, mag-apply ka na dun sa 60,000 agad as long as marunong ka na. No, it doesn't matter kung magkano yung susweldoin mo sa simula, pero dapat ma-earn mo yung skills at matutunan mo yung mga yan and maging lalo kang lumakas ang loob dahil bukod sa marunong ka na, kaya mong gawin, naka-involve ka na talaga sa company na ang position mo is a software developer or sabihin natin full stack or WordPress developer or sabihin na natin software engineer. Okay, so I guess yan muna ang pagdi-discuss ko ngayon and pahabol na lang, no, yung AI ba ay tatanggalin ang mga software engineer, yung mga web developer, yung mga software developer, aalisin ba ng AI yan? Papalitan ba sila? Well, hindi. Kasi ang gumawa ng AI ay mga engineer, ay mga developer. Ang papalitan ng AI ay yung mga nasa virtual assistant kasi ngayon ay automated na, no? So kung you are aiming to become a freelancer as a virtual assistant, possible palitan ka kasi ang VA assistant yan, di ba? Kapag dumating ang AI ang magiging assistant ng client. Sasabihin lang niya sa AI, "Hello AI," o sabihin natin, "Siri, please show me my schedule. Please include my schedule. Can you email this person? Send an email. Tell them that this and that and those and that and this." So, lahat yan gagawin na ng AI. So, kapag ikaw ay virtual assistant, malaki ang chance na palitan ka talaga at madali kang tanggalin because of AI. But if you are a developer, coder, sabihin mo na ikaw ay software engineer, mahirap kang tanggalin at lagi kang in demand. At mapapansin nyo sa sweldo. Ang laki na sweldo, Pilipinas pa lang yan. Paano kung abroad pa, di ba? So, you have to prepare yourself kasi ang future natin ay nandiyan na sa technology. So, you have to learn today. No, you have to prepare yourself today so that in the future, magagamit mo na siya. At doon ka na magkakaroon ng higher salary, no? At mas madaling trabaho. No, kasi hindi mo kailangan ng physical na magbubuhat, hindi mo kailangan na kung saan kumilos ng mabigat, no? All you need to do is to type, no? Magta-type ka lang ng code, gagamit ka lang ng mga kailangan tools to develop application. Okay? So, I think yan na lang ang kasunod ng ating slide. I hope ay natuto kayo sa course na ito. And gusto ko sana na kayo ay makita din sa lahat ng ating training. So, ito lang po. Magkita po tayo ulit sa susunod na lesson. Bye-bye po. See you.